Hello, hello. Kamusta? This is it, guys. This is it. In the house. Kamusta Wow. kayo dyan? Kamusta Wala kayo tayo dyan? sa Zoom ngayon Wala tayo dyan. Wala tayo dyan. RRM in the house. In the house. In the house. And today we have a very special guest. Mukhang hindi pa... Medyo kami, may stage fright na kami. Sa kaka-zoom natin. May stage fright tayo. Of course, kasama natin, as always, the Tres Super Marios, Mark Gamboa. Hello. Attorney Gamboa. Na-upgrade na siya in recent years. Otherwise known as Vlogger Extraordinaire. At of course, kasama din natin ngayon si the biggest of big R's. Ang daming version eh. Edu Manzanas. 0.6%. Ano ba, Sir Ronald? Ang dami Secretary Ronald Llamas. Thank you very much, sir, for joining us again. So ito na, simulan na natin to Let's go real. Okay, parating na elections, ang dami natin gagawin. So ito na, guys. Let's go for this today. We have a very special guest. Ayaw natin pahamak ito, pero pahamak na natin. Ito, ni-request ko talaga. Ni-request ko fairness. ilang episode It was a ko na special kinukulit request. Oo. Just to be clear. Ako yung kumokontra. Ikaw yung kumakontra. No, the reason is because I, of course, interviewed our special guest today on my own program. So parang nahiya naman ako back-to-back. But Mark was very insistent na go tayo. And of course, we wanted to make sure na gender balance, age balance, great people, beautiful people. Sa first episode Age balance, natin. bakit kailangan kasama yun? Parang wala pa rin balance. Great people, amazing people. All right, so sino pong guest natin? Sir Ronald, maybe you want to introduce this person. Kilala mo yan for a very long time. No, ikaw ang fanboy. Ayun, Akbayan President Rafaela Paeng David. Yes. Welcome sa RRM. Yes. Thanks for having me. Buti pa si Mark. Gusto ko i-invite. Yung isa siya, malalagot kasi siya eh. Laglagan na. Pag nandiyan ka, subdued ako eh. Behave ngayon, no? Hindi ako sanay. Refund. Mag-refund na kami. Hindi, ito yung talent namin. Uy, nakalimutan nyo Kwan yan, head ng atin ito. Oh, yes. That's where you met each That's other, where I no? first met her. Can you tell about your first impression of Paeng and the first time you met? What was the context, yung atin to? Yun, kasi yung Talk about naghatid kami sa Masinloc, yung atin to na, yung 5 ships na pupunta doon sa ating Naglayag. naglayag. Oo, sa West Philippine Sea. Hindi, unang impression ko sa kanya, kasi siya yung punong abala eh. She was talagang in charge of the whole. Right. Parang nakita ko yung leadership niya and how she is parang inaasikaso lahat. So parang naisip ko it would be interesting na to interview her dito sa podcast. But you had an idea about Akbayan and all, because again, sorry, I'm trying to be just outsiders, like Akbayan, Bayan muna, yung anak bayan yung ganun. Because usually in mainstream, people don't know this kind of Nalilito difference. pa rin, marami pa rin. Marami pa rin nalilito. Yeah. Oo. Hindi, pero I would see her pag babanat siya against sa mga Duterte, so doon ko lang nakikita. Right. Pero syempre aware ako, Akbayan kay Senator Risa Ontiveros, o tapos ito ngang sa West Philippine Sea na mission na. Right. So doon ko nakita na siya in action. Right. Talagang siya yung nagli-lead and nagko-coordinate and make sure na maayos lahat and maayos naman, safe naman nakapaglayag lahat and maganda yung naging reaction from people at nagawa niya yung objective niya, which is to raise awareness about sa West Philippine Sea. So Paeng, can you please start introducing yourself to our audience? I'm sure they know you, but for the purpose of those who are joining us for the first time or have seen you in this context for the first time na hindi lang sa Zoom, a little bit of your introduction. How did you become the president of Akbayan? Great people, amazing people. And etong West Philippine Sea Advocacy, where did this come from? Yeah. Yes, so ako si Rafaela David, pero yung pagkakakilala sa akin ng mga kasama ay Paeng. So pag sinasabing Paeng, ako din yun. Maraming nag-aakala actually na lalaki. Lalaki, yeah, exactly. Pag, before they meet me. Tapos yun nga, na-meet namin si Mark sa Masinloc. You reminded me na nag-meet na nga tayo before noon. Sabi ko, sobrang busy noon. May lumalapit sa akin. Ako po si Mark. Ako po yung kasama ni Richard sa vlog nila. Sabi ko, okay, name drop na si Richard. So ayun, tama. So, Hindi niya alam, walang dating yung pangalan. oo, sabi ko parang... Buti hindi mo sinabi, hindi si Ronald. Nakabawas pa. Buti hindi mo sinabi, kilala ko si Ronald. Di wala na talaga. Lalong di ako Sabi na, baka may mga pinapunta kasi doon yung China na gusto mag-intel so hindi ako sigurado. Pero anyways, so
Presidente ako ngayon ng Akbayan Party, partido ni Senator Risa Ontiveros. Right. And paano ako napunta dito? Hindi ko rin alam. Maraming nambudol sa akin ng mga kasama ko before when I worked sa Ateneo School of Government. Right. Mga Sa party ASOG. members That's din. your ASOG ako, ASOG is your background. Oo, Yeah. doon ako na-recruit. Pero before I started working there, Right. na-meet ko na yung mga ibang akbayan leaders nung panahon na grabe yung issues dun nga nabanggit ko sa program mo before. Yes. Yeah. Dun sa issue ng NBNZTE, tapos grabe yung tas yung Sumilaw Farmers, Right. Nuting, GMA Mindanao, GMA years. So alam nyo na po kung anong edad. Yun nga, medyo, let's change that. Just to change topic, how did you become the president of Akbayan? Because I want people to realize Akbayan is a real political party. I keep on hearing sa Pilipinas, walang real political parties. It's either oligarchs, politicos, dynasties. But I can attest to the fact that the closest thing I've seen to a modern political party in the entire Philippines is Akbayan. I mean, I'm comparing it to Germany, watching SPD, watching Democratic Party. You know, none of these are perfect, but these are modern political parties. Paano ba na-elect isang presidente? Dahil malapit ka doon sa dating presidente, or mayaman ka, or nag-donate ka ba ng malaking hacienda sa Akbayan? Ano bang basehan? How do you elect your presidents? Hindi ko alam kung may madodo sa Akbayan. Siguro yung oras ko na lang. Yes. Paano ba? Well, Akbayan, we're very proud of our internal democratic processes. So, siniseryoso talaga namin yung mga consultation, may election. So, klaro sa amin na kapag nagsama-sama yung iba-ibang party leaders, mga delegado ng iba-ibang territorial formations, tsaka sectoral formations. So what is this? Like Luzon, Mindanao, Visayas, Yes, indigenous national, peoples, at iba-ibang labor, sektor, farmers. tama. So meron Galing. kang all over the Philippines, tapos multi-sectoral, so represented ang mga kababaihan, LGBT, labor. Ngayon may mga umaawit, dapat senior citizen. So yung mga, kasi nga may mga ibang, talagang tumanda na rin dun sa partido now that it's 26 years. Tapos, klaro din na when we enter into our processes, hindi sigurado sinong mananalo. Kaya nitong 2 weeks ago, nag-party congress kami. Iba-iba ako, I was campaigning or I had someone in mind na tatakbo sa isang posisyon. Pero hindi automatic yun na mananalo siya kahit na ako ay presidente. Talagang pag mag-ano kayo, magdedebate at talagang yung mga tao rin na gustong mag-lead o take up leadership positions in the party, magkakampanya rin within the party. So talagang we honor and we're actually very proud of the processes na talagang alam naming totoong partido ang Akbayan. And very young. So Gio was before you, also a very young gentleman. Not so young like before, but still young enough. Ronald, speaking of senior leadership, like a history, parang may alam ka yata sa nangyari dito. Wala akong credibility magkwento about Akbayan. Tatahimik na lang ako. Talagang no? minamaximize mo, Richard, ha? Habang si Paeng yung guest, ha? Okay, tahimik si Sir Ronald. Dahil itong panahon nila Paeng, democratic sila eh. Yung, Oh my God! Namin yan sa una sa amin. Sa'yo may Stalinist ano ba? Face ba yan? nung panahon namin ay we are socialist. Medyo, Pwede naman pareho, Russian. democratic socialist. Kayong democratic, sila yung socialist. So medyo What nabalance. year ikaw na Naging elect? member. Na-elect. Oo. Second term ko na to. So I was elected first 2021. Ano yun? Pandemic. Pandemic. Paano? Sa Zoom? Sa Zoom? Congress kami sa Zoom for the first my God. time. So, usually talaga pag mga kongreso, madrama yan, ang daming mga debate. So, ang hirap doon kasi kailangan, mahirap pag Zoom. Pero we were able to do it. And then I was elected president noon. And then, nakakuha ko ng aking second mandate from our party members. And of course, thankful sa trust. May tiwala pa rin naman sila sa akin. So, as party president, gusto ko lang po i-clarify. Si Ronald po, yung mga sinasabi niya, it does not necessarily. It also does not reflect on us. Joke lang. Siya lang yung malaking R, tapos RM lang kami dalawa. Ronald, Hindi, RM. mahal po natin si kasamang Ronald. Di ba, At yung mga pinaglaban din ng mga party leaders Correct. namin nakasama, nagbuo ng Akbayan. We appreciate all of that that and brought us to here and then course. now. Yeah. Just a little bit about this. What does make Akbayan different from other progressive parties or left-leaning parties? Kasi Akbayan, Anak
bayan, anak pawis pa at sometime magkakatunog. bayan. What is your difference from them? So, kasi Do you kanina, really want to go there? Gusto mo ikaw sumagot? Sir Ronald, this is just for branding distinction. yeah. Alright? I don't want to get into it. Wala tayong time. Abutan tayo ng tsaka wala Feeling tayong ko marami security. nang magko-comment mamaya. No, just from a branding, on a very shallow level, in terms of just differentiation. Oh my. Paano Sorry, ba ayaw ito? ko kung pahamak yung mga kaibigan natin dyan. Yung very clear sa amin na ang primary na laban ay dapat mapayapa. Kasi may mga iba-ibang paraan ng paglaban para sa pagbabago. So, ayun yun ang violent ng revolution, overthrow yung... Okay. Sa atin, evolutionary ang pagtingin natin na, Reform-oriented. hindi lang reform, transformative dapat yung mga bagay na ating tinataguyod. So, ibig sabihin nun, dahil mapayapang paraan, nakatutok kami doon sa yung electoral battles that we need to face. We take seriously yung democratic processes ng Pilipinas and yung pag-strengthen ng democratic institutions. Ibig sabihin nun ay klaro sa atin na siniseryoso natin pag makikilahok tayo sa eleksyon kasi gusto nating magkaroon ng kapangyarihan yung ordinaryong mamamayan through those parliamentary processes. Kahit imperfecto yung mga institution na yan, kahit daan ng mga trapos, sa tingin Kasi nyo kaya yung talunin mga yan or at least may laban kayo? Well, through a political party, ang paniniwala ay pag nagsama-sama tayo, may puwersa tayo na pwedeng bitbitin para i-transform yung sistema and engage it constructively. Kasi kapag din sa ibang mga pamamaraan na hindi as democratic or rather ay merong pagkiling yun yung sinisigaw lagi, 'di ba? Yung revolusyon, lalo na may mga ilang nasa kaliwa na naniniwala pa sa protracted people's war. So kami naniniwala ito nga yung sinasabi ko pero medyo cheesy sa mga kasama, protracted people's participation. So mag-participate, makilahok tayo doon sa mga available democratic processes para mapalakas din natin siya in the process. Isa na lang, 4-piece na. May ano na kayo. May libre na kayo sa DSWD. Protracted Ayun. People's Party. So ano yung mga ups and downs ng akbayan? I'm sure, the Philippines is quite a conservative, right-leaning country, honestly, if you look at it, pagkumpara mo sa ibang bansa. So, ano yung mga ups and downs? Ano yung mga highlights? Kumbaga, ano mga reels and highlights ng akbayans? Short history, it's like, 20-25 years lang, di ba? 26 26 years na. years, yeah, Ayan, exactly. malapit na mag-27. So, young adult na siya. Ano ba yung mga highlights? Siyempre, proud tayo kasi maraming naipanalo na batas. Kasama dyan yung isang batas na very proud kami. Akbayan talaga yung nag-push. At yun yung naabutan ko when I joined. Yung sa SK Reform law na naipasa. And it's the only anti-dynasty law in the Philippines. Kasi nasa konstitusyon yun, pero walang enabling law. So, ito lang yung enabling law sa SK. Kasi Yes. batang-bata pa lang, trapo na. Di ba? Yun sa SK. Batang-bata pa lang. Gusto natin, or dapat hindi ka lang, makakapag-participate ka sa eleksyon, hindi lang dahil sa apelido mo, pero dahil may kakayahan ka, dahil may mga advokasya ka. So, para sa amin, klarong reforma yon that in a way democratizes the playing field. Sorry, tinitingnan ko natin kay Ronald, parang tatanong mo ba to? Hindi ko Mark, gusto magtanong, natakot ako eh. Pahamak kaming dalawa ni Ronald. Si Ronald, Parang namumula si huwag mo Ronald. tanong yan. Alam ko saan pupunta yung utak mo. Yan. parang pag tinitignan ka ni Richard, tapos titingin siya sa akin, parang iba yung naiisip niya. Nag-uusap kayo. Huwag mo na tanong yan. Napansin ko nga. Parang hindi ako bagay sa akbayan. Laban. Nakikita ko yung kanyang Oh, totoo. yun. Lumalaki. Don't go there. Don't go there. So, kailan ka pumasok sa akbayan? Again, not to wala namang age reveal dito, pero kailan ka pumasok and what was the circumstances? What Ano, were- I joined Akbayan 2010. So after the elections then, but even before then, nag-volunteer na ako. May mga nakita ko pictures ako, neneng-nene pa ako, namimigay ako ng flyers ni Senator Risa Ontiveros sa Along Commonwealth. And alam ko noon na, at yun yung first time na tumakbo si Risa for Senate. And syempre proud kami kasi strong... Congresswoman siya before that, diba? Yeah, Congresswoman Yeah, siya before yeah. then. First time niyang tumakbo sa Senate.
talagang matapang na babae pero mapagkalinga at the same time, and talagang pinaglalaban yung mga issues na mahalaga sa iba't ibang sektor. And then alam mong hindi siya galing sa isang traditional political family. Absolutely, yeah. So yung it just really captured my imagination. So even then, nag-volunteer ako, yun nga, flyering dyan sa sa Commonwealth. And then ayun, biglang naimbitahan, nagulat na lang ako, orientation na pala. Ang nag-orient ata sa akin, kung tama alala ko, it was in a conference room in Ateneo. I think Risa was one of our speakers. Imagine si Risa yung nag-orientation para maging member ka sa isang partido. Talagang ano ka, 'di ba? Tingnan mo si Marco. Kikiligin ka. Si Marco. Di ba Ateneo ka rin? Development Studies, di ba? Di mo naabutan yan? Batch 05 ako eh. Oh, yun, no? Okay. Muntik na, oh. Kaso may party list na si Mark. Oo. Vloggers party list. Pero ako talagang contractors party list. Doon ako interesado eh. So, you go in, this is towards the end of the Arroyo era na sobrang, not for us kasi related kami sa mga Arroyos. So I was like, but these are really like difficult times, no? And then boom, Pinoy wins, di ba? Pinoy wins. Next thing you know, yung isang kasama natin dyan, maging cabinet Oo nga. secretary. Ronald, surprised ka ba naging cabinet secretary ka? I mean, did you ever expect that you will be a cabinet secretary sa Ronald? Of course, hindi. Of course, yes. Like, Marami atang nagulat. pati si Pinoy nagulat yata. Bakit mo ginawang Pinoy? Maraming chismis eh. Ano ba? Bakit kaya? Nasa kwan nga ako noon, nasa Europe ako noon, tumawag siya eh. Noong 2009, sabi niya, Ronald, nasan ka? Sabi ko, dito sa Zurich, may conference. Alright. Sabi niya, uwi ka na. Sabi ko, bakit? Tatakbo ko, sabi niya. Sabi ko sa kanya, saan ka tatakbo? Hindi ko rin naisip. Clueless, no? Clueless. Hindi ko rin naisip na magiging presidente siya eh. Katulad din na hindi niya naisip na magiging cabinet secretary niya ako. So medyo mutual yung aming pagkasorpresa. You stumbled into power. Dahil nung congressman siya, tsaka nung senador siya, nung kongresista siya, kinailangan lang naman niya ako how to handle ETA eh. Ano siya yung chairman ng Human Rights Committee, ang vice chair ng Human Rights Committee sa ETA Rosales, pero yung vice chair mas maingay doon sa chair. Of course, victim din siya ng martial law. I mean, the authority and gravitas. At siyempre ay minsan nagmumukhang silya si Pinoy during the Human Rights meeting. So hi po, hi. So yun ang task mo. Kaya papatawag niya ako para medyo... So how did you become even close to Pinoy? I mean, you're progressive. Well, una Pinoy yung anti-Arroyo campaign, anti-Arroyo campaign. Tapos nung naging senador siya, nagkaroon ng state of emergency na nahuli kami ni Randy David. 2007? 2006. 2006. Yeah. Tapos since noon ay hinahatak niya ako sa kainan. Mahilig kumain yan eh. No? Si Pinoy, masarap kumain yan. Tapos sa shooting range, no? So doon kami naging... Paras kayo ng body type, no? Ha? Paras kayo ng body type. Ganon din yung katawan niya. Naalala ko si Pinoy, no? Hindi ako may abs siya, wala. Yun lang. Ano sabi niya? Ako konti na lang. Pwede na ako Mr. Supernational. Viva Max. Viva Max. So, I mean... Buti na lang, hindi kami nakakilala ni Harry Roque. No? Mamaya na tayo mag-Marvels. Mamaya tayo mag-Marvels. Pala ng konti. Okay lang yan, Mark. Okay lang. Relax ka lang. So ito na. Ibang generation kami ni Yeah. Ako kasi yung unang party president. Pero paras kayo sumabak sa 97. eksena, more or less. 97 yun eh. Yeah. 97, no? So, baby pa siya noon, no? Nung 97. Ako rin, baby pa ako. Tapos, after 15 years, ay nag-step down na ako dahil kung tumagal pa, naging Stalin na ako. No? Kaya, sabi ko, okay na to, 15 years na akong party president. So, kaya, ayun, binukas na namin sa iba. No? At simula no, naging artifact na ako. So what happened, Ron? Ba't ka bumait sa Ronald? Is it the Zurich and all the... Hindi, sabi nga ni Rousseau, ayun. Swiss din yan. Sabi nga niya, I am basically good. And was distorted by the institutions around me. Innocent savage.
biktima ako ng mga institusyon. Pero basically, ay pinanganak ako mabait. Apo. Nakikita naman. Paeng, mabait pa siya nung first time mo nakita. Kailan kayo unang nag-meet sa Akbayan? Kailan mo siya unang na-meet? Secretary ka na nun, di ba? Ay, hindi pa, no? Naalala mo ba kung kailan tayo first nag-meet? Hindi ko na alam. Kailan Dahil ba? naalala ko na lang, nandiyan na siya. Tapos mukhang Klase to. mukhang naalala na rin niya, nandiyan ako. So, kaya walang specific na, hindi katulad nung nakita kita, may specific na. Ayan! Mamaya. May episode tayo mamaya. Magma-Marvel's X-Men tayo mamaya. So Paeng, so obviously the 2000s, early 2000s were moments of hope and all. And I want to also hear from Mark also here. Kasi parati natin narinig, mga dilawan, mga ganyan. But those were years of rapid economic growth. Those were the years of Orange Peel. Those were the years na dun sa tax sa tobacco, if I'm not mistaken. Syntax. So, syntax, exactly. Can you tell me about those gains that the progressive Akbayan movement had during those years? Yun, nabanggit ko na yung isa kanina, yung SK Reform, SK Reform, law yes. was a When was big this win again? for young people. Exactly year? 2015. 2015, yeah, okay. So, during the Pinoy administration, ito Right. yung panahon na pinasa yung reproductive health law, and that was more over a decade na nilaban ng Right. sektor ng kababaihan, especially. Yun din yung panahon na yung nabanggit mo rin kanina, yung syntax, yung competition law as well, so that we can ensure yung fair competition in the market. At iba pa, no? So maraming naipanalo lalo na sa Universal healthcare. Universal health, healthcare, and so maraming naipanalo under nga, the ng Pinoy universal. administration. Tsaka actually hindi lang sa legislation, it was a time na sinubukan din talagang i-empower yung grassroots in terms of participatory governance. Kung matatandaan natin, ito yung panahon ng BUB, bottom-up budgeting. So paki-explain sa mga, so this came from Porto Alegre, from Brazil, if I'm not mistaken. Brazil. Paki-explain, ikaw development studies yan, di ba? Ayan natin yung... Actually, proud tayo kasi yung Saan BUB ibig na sabihin yun. nun? Kasi nangyari sa Naga rin yan, di ba, if I'm not mistaken? At actually, sinumulan yan ng mga ilang kasama sa Akbayan na nag-barangay governance work din. Kasi nga, ang gusto natin, at the very grassroots, sa village level, sa barangay level, dapat may say sa budget. Right. Yung mga ordinaryong mamamayan. At doon nagsimula yung idea ng BUB na in-implement sa Pinoy administration. Actually, ano na yun, even a decade before, may mga ganong pockets of paano mo i-involve yung mga mamamayan sa pagbabudget ng barangay. So, magsasuggest yung mga ordinary mamamayan, itong pera ay Organized dapat groups. pupunta sa, I don't know, irrigation, ito dapat pupunta sa plumbing, ganito, ganyan, di ba? Yes. So, and it works. Hindi magulo, hindi bardagulan, Yes. hindi ano. Dito sa, before pa nung Pinoy admin, meron I think around 2,500 barangays na sinubukan siya and naipakita na it can be done. Pwedeng makasama ang ordinaryong mamamayan sa paggogobyerno. At noong Pinoy administration, sinubukan siyang gawing at scale. Right. Kaya ka nagkaroon ng bottom-up budgeting para Right. ipakita na, again, governance should be inclusive. Dapat kasama yung mga mamamayan doon. Mark, do you have a question on this? On the Aquino era and all of that and what was happening with the Akbayan? During this time, you were with parang Akbayan Youth ba? Or Oh, yun nga. Meron ba kayong... Nasa Akbayan Youth pa ako noon. I think I was chairperson ng Akbayan Youth in 2013, 13? 12. So, Parang gano'n. 2013, that was the first time that Senator Risa, tama ba? She won as senator, tama? Nanalo siya 2016 na. 2016 Oo, na. pero she also ran again yun. So, 2010, 2013, 2016, finally she was able to win. So, third time's the charm, yung sabi nga natin. So Pia every Awards back campaign style. nun, Oo, every Pia campaign nun, Awards syempre, kasama din kayo. And so how was that experience? Yung unang natatalo nung mga una hanggang sa nung pangatlong try nakapasok na. So, Actually, yung 2010 na try, I think she ended up number 13, kung tama yung Yeah, alala ko sobrang doon. lapit. Almost Ang there. lapit, So alam mo, oo. competitive si Risa talaga eh. Exactly. Siya And nakaka-inspire, di ba? Oo. again, to have someone na hindi galing sa political family, nanggaling sa background ng mga social movements, Right.
parang for you, ibig sabihin pwede siyang magawa. It can be done. Right. Kasi nagawa, not just once, but Yeah. twice. Twice siyang nanalo sa Senate. Pero even then, kahit nung first try, tas natalo nga, panalo yon. Kasi ibig sabihin may fighting chance eh. Kasi 13. 13. Right. Yun Oo, nga eh, 13 siya bro eh. kaya. So, kagad may alam na may chance na eh. Oo. Alam na kagad may chance. Now, obviously, things were not perfect, mahabang usapan yan, but nevertheless, things were moving in a certain direction. People can check all my episodes and writings, you know. Medyo may back and forth din kami ni Pinoy at some point, tumawag yan. So, mahabang usapan yan. But comes Duterte, were you surprised? Were you shocked? What on earth was going through your mind nung nanalo si Duterte? I want to get your view and also Ronald's view when Duterte won or panalo si Ronald. Kasi nakikita ko si Ronald after nanalo si Digong, si Ronald parang parati na sa mga embassies na. Parang bittersweet din Oh, kasi nanalo yun si nga eh. Senator Risa. Ayun. Ayaw nga no. Kasi nanalo Senator Risa, pero sa taas naman, Si Digong. Oh, can you Someone tell me about that? Yeah, that confusing, melange of feelings, if I can put it that way. Yeah. Siyempre, di ba, you wanted to celebrate that crucial victory ng progressive movement sa Philippines. Nakapagpanalo tayo ng socialist feminist in the Senate. First for the since first Isabelo time. de los Oo, Reyes, right? Exactly. Almost Ano 100 ba yun? years. Yeah. Exactly. So, you want to celebrate that kasi we cannot, hindi mo naman pwedeng tanggalin yon from those who really worked hard para maipanalo si Risa. But at the same time, grabe yung parang there was a shadow that covered the Philippines. Yun nga, At no. I May think many cloud of us, of may cloud of and fear. anticipation. tokhangnan. Oo, at Yes, Exactly. before he became president, may tokang na, di Bago ba, pa yung Ronald? oath Parang taking, May, June, I mean, Pinoy administration, ano yun, nawala na kayo ng control ng police and all of that? They were already doing their thing? Kasi Pinoy, hindi pa naman nag-take over pa si Digong until hindi June pa eh. nag-oath taking. Pero parang, June 30. June 30. exactly, pero parang April, May pa lang, nagsimula na yung drug war, di ba? Things were already happening QC. I remember that. Yung mga closing days ng Aquino administration, what was going on there? What was your state of mind, Ronald? Well, hindi ko sure kung gaano karami yung namatay nung panahon na yan. Pero mukhang yung mga Davao Boys ay nagsimula ng Megawen extrajudicially, no? At yung ilang mga siguro police officers ay nag-hesitate na Megawen dahil incoming president ito. Yeah. No? Yun yung Yun nga eh. yun yung possible. Pero hindi ko talaga alam kung ilan yung na patay diyan extrajudicially. Although winarningan ko na yung mga kasama ko as early as 2015. Dahil sabi ko sa kanila ay may na-monitor ako na meeting sa Gloria Maris Right. na kinausap ni Digong, kasama si Bongo, kinausap si Erap para kunin yung dalawa niyang former cabinet secretary to be part of his kitchen cabinet. Ang sabi nung mga kasama ko nun sa gobyerno, hindi tutuloy si Digong, hindi tatakbo. That was February 9, 2015. Paano kung maalala nyo, Richard, Mark, sinasabi lagi ni Digong, hindi siya tatakbo. Yun nga eh. Pero ako, sinabi ko sa kanila, may nakuha akong information, From Davao. nire-recruit niya 2 cabinet secretary, no, para sa kanyang kitchen cabinet, kaya I'm sure tatakbo siya. Although para kang boys in the wilderness. Yun nga eh. Walang So may denial pa yun. walang nakikinig sa iyo. Lalo na dahil political affairs ako, walang nakikinig sa akin. No? Ikaw ang under-budgeted. Political affairs na walang political influence. Unpopular. Dahil ang trabaho mo kasi noon to tell the president bad news. what he doesn't want to hear. Yeah. So maraming mga kontra sa iyo. Pero nung nagsimula lang ma-realize nila na mukhang tatakbo nga, sinabi ko sa kanila, kanyan, substitution. Si Dino yung pag-a-applyan tapos magsa-substitute siya. Dahil ganyan lang estilo ng mga Duterte. Yeah. Disavowal of power. Kasama yan sa kanilang kunyari attraction. Modus Na hindi operandi. sila mahilig sa kapangyarihan Makipot style. Napilitan at lang. napilitan lang silang tumakbo dahil sa pressure ng mga tao. So yun yung kanilang drama sa Davao pa lang. Clamor of the people. Yes, disavowal of power. No? Charot mga ganyan. Pero ayun, wala pa rin maniwala sa akin. Tapos eventually, nung siya ay nag-substitute na, nung Disyembre, Right. Disyembre pa yung substitution nun eh.
Hindi katulad ngayon ay October yata or November. So, Which was very controversial. Many people say dapat di lumusot yun, di ba? Then, nagkamali siya ng pinirmahan. Nag-file siya as mayor, not as president. So sabi ko, pwede nyo na disqualify yan. Exactly. No? So walang nakinig sa'yo. May mga nagsabi na, hindi, mas magandang tumakbo siya. Dahil makakabawa siya ng boto kila Binay at saka kay Grace po, no? Cynical, di ba? Ang sabi ko noon, hindi nyo ba nararamdaman yung development sa baba? No, yung mga rally niya. Naghihintay yung mga tao for 10 hours. Right. Yung mga rally niya ay may mga daladalang placards, t-shirt yung mga tao. Yung mga tricycle drivers mismo, bibili lang ng wristband na ibig sabihin, this is something different. Ito yung parang marriage ng extrajudicial something at saka yung populism. No? At meron kang hint ng authoritarianism. At makikita mo yon sa kanyang mga statements. No? Nung sabi niya, ayokong tumakbo, pero pag ako ay pipilitin yung tumakbo, tatambakan ko na 100,000 bangkay ang Manila Bay. That was 2015, ha? So, makikita mo, may ganong klaseng attraction. Tsaka yung background niya sa Davao. I mean, track record speaks for itself. Ang dating ay out of the box, ang dating ay authentic, ang dating ay the Punisher. Vigilante. So, vigilanteism na sa maraming pelikula sa Pilipinas ay mataas ang ratings, nilagay niya sa political level. So, yung ganong klaseng attraction. Galing. Yung populism niya ay vigilantism ang itsura. Right. At yung kanyang mga actuations ay puro out of the box. Minura niya yung Pope. Diba? Nung nag-cause ng traffic. Yeah. No? Tapos, nagre-rape joke siya. No? Dun sa isang namatay na Australian missionary. No? So, lahat ng hindi ginagawa ng kahit mga traditional politicians, lalong-lalo na yung mga dissenting politiko, ginawa niya. At nakakreate ng kanyon, ng traction for him dahil parang authentic to. Parang si Erap na pag binanatan mo tungkol sa kanyang mga asawa, magiging self-deprecating at magiging Erap jokes. Ito ay isasagad pa niya. Hindi niya dedepensahan yung sarili niya. Sasagad pa niya. Mamamatay tao, 100,000 papatay ko. Yeah. No? Ganun yung kanyang... So it takes a Stalin to know an incoming Pol Pot or something. Parang ganun ang nangyari. Medyo naramdaman mo na. Medyo naramdaman mo na... I saw what happened there. Di ba? Medyo it takes one to medyo naramdaman mo na, naku, masamang tao ito. During this time, Digong started also going after members of the opposition na nun. Si Senator Leila, Senator Trillanes. So, tanong ko lang during that time, how does it feel na parang kayo yung target, yung grupo nyo yung target, yung mga kaalyado nyo yung iniisa-isa? So, paano yung experience nun, yung early years ni President Duterte? Talagang grabe naman yung pagpapatahimik nila nung time na yon, 'di ba? At saka ang daming kinasuhan, including Senator Risa, ha? She was filed a case on wiretapping, kidnapping. Sobrang absurd actually. Imagine mo ba si Risa na kidnap? Si Aguirre ba yun yung DOJ? Siguro yung iba dito pwede, pero lalo yung medyo kabila. Yung naka-green dyan. Diba? So, imagine, for context lang, hindi yun, pinoprotektahan niya ang isang witness sa case nung kay Kian de los Santos. Tapos yun, kidnapping na daw. So, alam mong absurd talaga. Tapos, there was another case, yung marami sila, yung sedition case. So, definitely merong ginagamit yung law against you. Tapos yung real weaponization fear of the law. Yeah, exactly. And syempre yung fear of actual violence from the state. Although, I suppose, iba rin yung tapang that you can get from fellow party members sa Akbayan, yung mga kasama mo sa opposition, kay Laila de Lima. So you all had to step up during this time. Just imagine si Laila, kaka-elect lang niya na senator, tapos... babastusin ng ganyan. Exactly. Yan, si Ari Roque, di ba? Yung kabayan naman. Ano naman yung pangalan niya? Sabi niya, di ba, Akbayan, hindi yan Akbayan, kabayan yun, di ba? Tsaka yung ibang mga kongresista na naging born again decent ngayon. No? Ang dami ngayon, mga decente.
West Philippines si bigla. Galit Oo bigla sa nga. China. Bigla, kahapon lang biglang galit sa China. Pero may badge ako noon eh. Dahil nakasama ako noon sa sa 2 Matrix. Ay, oo! Kasama ka sa Matrix. 2 Bakit Matrix. di ako kasama? Si Jollibee nandun, si Heidelin, Gretchen Ho. Ako wala. Kanya nga I proud feel- ako I eh. feel Proud ako insulted, dahil man. kasama ko sa Matrix, si Jollibee. Si Jollibee kasama ko. Kaya proud ako noon, no? Just ako. Pero medyo kinabahan din ako dahil tayo patay eh. Oo nga. Tsaka yung social media at that time, di ba? Grabe. Yung ka-toxic. Doon naman nagsimula yun eh. 2015, 2016. Yung na-weaponize yung Facebook. And yung mga bardagulan. Before naman nun, wala eh. Nung panahon ni Pinoy, wala akong maalala na ganun yung Facebook eh. Talagang nung panahon lang ni Duterte. So, kayo na sa social media, you were being attacked by trolls. Did you experience death Did you experience, threats, sexual harassment threats for women, di ba? Ako, death threats, I got a lot. Pero, they cannot sexual harassment. Like, good luck with that. Diba? Like, how bad was it? Mga private messages, tapos may mga nakakatakot yung fake mga ganun. news Yeah. na sisend sa'yo na may pictures, ganyan. Pero parang, ayun nga, I suppose you get inspired from the courage of people like De Lima who nahaharapin yung kaso against her, nakulong pa siya ng 8 years. So parang kahit nakakatakot, nakakahawa din yung tapang ng mga tao na talagang tumitindig pa rin. So, yung community really helps a lot. Pakikikapwa talaga yung solidaridad, no? Solidaridad. Lalo na si Laila. Dahil sinabihan ko siya. Parehas kami na sa US noon eh. Ingat ka, no? Wag na siyang bumalik. December 2016. Sabi ko, Laila, wag ka na bumalik. Hindi na naman nakinig sa'yo. Hintayin na. Yes, inamin naman niya. Lahat ng mga hindi nakikinig sa'yo, yari sila, no? At least inamin naman niya. No? Sabi ko, Laila, palipas ka muna ng ilang buwan. Dahil pag bumalik ka, ay ipapakulong ka niyan or worse. Sabi ko, pwede naman tayo magnego rito or sa Germany na papunta ka after ng trip niya sa DC, punta sa Germany. Pwede naman natin inego dyan na asylum, etc. Dahil sabi ko, gago yan. Sabi ko, siraulo yan, no? Ako siraulo, pero hindi ganyan kasiraulo, no? Kaya, pero sabi niya, wala naman akong ginawang kwan eh. Wala naman akong ginawang masama eh. Kaya umuwi siya. Yun. So, obviously, by hook and by crook, we survived those years, thank God. And I think all of us came out stronger. Si Ronald, mas sexy, may abs na siya. Wala pa siyang abs nung nakita ko noon eh. And then, once again, Riza defies all the odds. Nanalo na naman siya. How did you feel about that? Na siya lang nanalo sa lahat ng hindi administration. That was a tough. Sinaman mo ba si Riza on the ground? Kasi one thing I hear is, isa sa mga, I don't know, Ronald, you correct me or Mark if you know, but na marami siyang mga vernacular daw na mga campaign. Yeah. Sobrang sa Ilonggo, sa Bisaya, sa Mindanao, sobrang galing daw, sobrang nag-work daw yun. At yung mga lugar na hindi mapuntahan ni Risa sa campaign, si Paeng May surrogates Yeah. na Paeng magaling. yung surrogate niya. Can you no? tell me about that experience as serving as surrogate of Risa? I mean, ang laki pala ng Pilipinas, ang sobrang malawak, ng daming tao. Yeah. Yeah, sobrang mararamdaman mo actually yung excitement. Hindi lang nung syempre yung Pink campaign, grabe yung enerhiya, 'di ba? Pero Risa was also invited in different platforms. May mga iba doon hindi necessarily Pink. And you can really see also yung pagkabilib sa kanya ng mga mamamayan. Kaya I think syempre proud tayo kasi Risa was able to attract both Pink voters but also those who may not necessarily be would associate themselves Non-political people. sa Pink o pwede rin yung ganon. So at ang nakakatuwa kasi hindi naman ako kilala ng mga tao kung sino ba yung Rafaela David, pero kasi alam nilang I'm there on behalf of Senator Risa Ontiveros. Alter ego niya. Exactly. Parang yung welcome ng mga tao malakas. And that also means na yung suporta nila dun sa kandidato ng Akbayan talagang malakas din. Kaya we also ramdam namin na okay, may chance tayong manalo uli for this second this re-election exactly. And syempre nung nanalo na, very happy na nanalo siya. But again, bittersweet na naman kasi Exactly, kasi siya lang. Win mo yan eh. Mamaya, Ano ba yung kaloy ang bittersweet pag-usapan na yun? natin. Don't worry.
sorry. Papunta na tayo sa next episode. Yeah. Bittersweet na naman. Yeah, kasi siya lang. Kasi ibig sabihin din nun, kailangan natin as part of the democratic opposition na mag-reflect din na talagang yung 6 years ni Duterte, pinahina talaga yung democratic institutions natin. Kasama dun yung democratic opposition na dapat nag-keep in check noong yung mga nasa gobyerno. So, mahalagang mahalagang pag-aralan, matuto tayo para mas mapalakas din natin yung democratic opposition. Kasi hindi pwedeng mag-isa lang si Risa sa Senado or may kasama siya ngayon as part of the minority, pero as part of the democratic opposition and slate na sinamahan niya, sana mas marami yung makakatuwang niya sa advocacy. So imagine what, di ba ngayon ginagawa ni Senator Risa, imagine kung maraming ganun sa Senado natin, so mas maraming magagawa. That's right. Ronald, ikaw, were you surprised that Riza was the only one from opposition who made it during that year, considering how difficult things were and how well she performed? I mean, she was not top 5, but nevertheless, talo niya si Jinggoy, di ba? Yung mga natalo niya, mga ganun, di ba? Yeah. Well, kinabahan ako na baka masiro uli katulad ng 2019, no? Oo, pero nag-scale up siya during the campaign No, nag-scale up siya during the campaign and the rest is history. Scale up in what sense? Ano? Scale up in what sense? Well, yun nga, yung sabi mo, yung vernacular, yung regional, campaign na vernacular, tapos nag-negotiate siya sa mga LGUs, no? Kahit sa mga LGUs sa norte, no, nag-negotiate siya na maayos doon. So, kaya hindi naman siya masyadong na-wipe out sa Northern Luzon, no? So, it was a mixture of real principled campaign pero at the same time pragmatic elements lalo na dun sa usapin ng mga local vernacular, no? Kaya ayun, at saka nung panahon kasi na yan ay si Kiko ay Vice President at tinakbuhan, si Senator Sonny Trillanes ay tumakbo siya pero galing ba siya sa pagkatalo nun? Hindi naman, no? Si Sonny Trillanes. Na-demonize si Sonny ni Digong no? Na-demonize siya ng gusto, katulad ni Laila. Parang hindi mas intense yung demonization ni Trillanes at saka ni Laila. No? Kaya siguro nakadagdag din yon sa chances ni Risa. No? That's a very good observation. So now obviously you're saying hindi pwede mag-isa lang si Riza, although kahit nag-iisa siya, she's overperforming and she's working with Sherwin, with Rafi, with yung mga centrista. She's doing very well, no? She's doing very well. She can, she can build bridges sa iba-ibang ibang mga grupo and politicians. In fact, yung first term niya, ang dami niyang naipasa kahit nasa oposisyon. Napasa niya yung expanded maternity leave law, yung Safe Spaces Act. So talagang doon pa lang, sa una niyang termino, marami naman din siyang mapagmamalaki. Kaya again, I think ang laking factor, kudos kay Sen Risa for being a hard worker. Pasan-pasan niya ang napakaraming problema ng mundo. At ang tapang din, ngayon kita natin yung siya ang Pogo Buster. Pogo yung mga cult leaders. Si Ronald gusto niya yung Pogi Buster. Yung mga X-Men. Pogi Buster. Ito Pogo Buster. Mark, ikaw. Gusto ko itanong kasi of course, Senator Risa has won 2 elections na. So, kilala siya, di ba? Pero yung level ngayon niya, parang tumaas Kasi nakita nung tao, yung una sa Kibuloy na issue, di ba? Were you surprised at how well Risa has been doing? Yeah, oo. Sa totoo lang. Tapos yung galing nung kanyang social media na nakikisabay doon sa... Kumbaga, pag merong issue siya, she knows how to bring out that issue na talagang magva-viral at magugustuhan ng tao. Tapos pangalawa nga, yung kay Alice Guo. Of course, si Senator Risa, siya yung main na nagpo-push din dyan, aside from Senator Sherwin. Pero, kamusta yung pakiramdam sa akbayan after seeing yung level ni Senator Risa ngayon sa social media, sa mga memes, sa mga, di ba, sa lahat ng mga, dito sa Alice Go investigation, hanggang sa mapasara yung mga pogo lahat. Oo. Siguro Mark and many Filipinos din parang nagulat na si Risa soft-spoken pero yung grabe yung tapang niya doon sa niya talaga, exactly. So talagang nakakabilig
nakakabilib. Sa amin sa Akbayan, actually, hindi surprising yon kasi we've seen her at hindi ito bago. Actually, this is a face that we've seen for years. Risa has always been at the forefront. I remember before, pabalik tayo sa Arroyo time halimbawa, grabe kasi nun halimbawa, Women's Day. Very peaceful. Matindi yung pagka-crackdown ng Arroyo administration, yung ano yung tawag doon? Calibrated preemptive response nila. Right. I remember So, ang that. daming Yeah, na-arrest. preemptive response. Ano lang, a peaceful gathering lang ng women leaders. And Risa was there at the forefront. Pinoprotektahan yung mga kasama. Sinasabi niya na, mga kasama, sinasabihan niya yung security sector na, huwag niyong saktan yung mga kasama ko. Ganyan. Siya yung pupunta at magpapagitna doon sa mga... So it's more of the woman meets the moment rather than just leveling up, diba? But Yes. Mark, your thesis is that she's also mainstreaming herself in a sense that she knows also, what buttons to push, diba? Parang ganun din, Mark. Yung Basa mo, kanya no? pagiging social media savvy. Yung magaling team niya. Oh, yung Yeah, team niya. Yung kudos team to niya. her team. Tapos I would see yung ko na din yung may account yung Gen Z yung mga tawag dito interns niya. Have you seen that? Yung interns niya may sariling TikTok accounts. See, Mark knows better than me. Oo Galing nga. ni Mark. Bigyan mo nga kami ng advice. Ayun, tutulong na din ako sa Mga politiko dyan, pila na kayo. Marami nag-art. Akala namin kami ni Ronald mahalaga. Yung pala, Ronald, ito ang kailangan nila, social media manager, no? Oo, yan. Hindi ako kasi importante kasi 'yun. Kasi hindi enough yung gumagawa ka lang ng magandang trabaho and dapat malaman din ng tao yung magandang ginagawa mo. Kasi makita nila na Mag-register. na possible pala na hindi pala puro Mamarkahan. puro pagkurakot lang o ano lang ang ginagawa, hindi puro political dynasty lang ang inaatupag. Or flood control. Iyon, or flood control. Tama naman. Na merong mga senators talaga, merong mga leaders talaga na who are pushing for real change at real improvements sa buhay ng mga tao. Correct. I want to go to the last part of this conversation. There's just so much obviously to discuss and we hope to have you more in the future. I know you're going to be busy kaya ngayon pa lang sabi namin let's get the ball rolling. Now the conversation is even next level. Kakatapos lang ng you had a major event sa Akbayan just the other week. I met some people, friends and comrades from abroad, from Europe and all, who were so excited about prospects here. And I think even Riza herself recognized that the conversation right now is 2028 rin. I mean, she's obviously the leader coming into 2025, but some people are saying that opposition should think about fielding presidential or at least vice presidential. How do you feel about Riza being openly talked about as a presidential figure? Of course, obviously by this vlogger among others. Siyempre nakaka-proud to be, for a party, someone from our party leader being considered for something so important, no, especially in terms of the future of our country. Ang klaro sa amin though ay, especially si Sen Risa, nakikita natin yung ginagawa niya sa Senado at klaro din sa kanya na ngayon ang focus ay to make sure that her work in the Senate speaks for the kind of governance and the kind of offering that progressives can provide our fellow Filipinos. Ibig sabihin, the work that she does in the Senate, at least makita ng mga kapwa Pilipino natin na ganito ang talagang tunay na progresibong paggogobyerno. And it's something na sana kami sa partido, syempre proud kami na i-offer as a part of the alternatives na sana piliin ng mga mamamayan. Hindi lang sa 2025, sa 2028, sa mga susunod na eleksyon. Para makita nila na hindi lang yung strongman na authentic na nagmumura from the south yung pwede nilang pagpilian or yung medyo mas polite from the north na hindi mga away. Meron kang ibang klaseng paggogobyerno na kayang mag-provide ng Tunay na alternatibo. alternatibo. At kung sino man at ano man itsura at cast of characters yan papunta sa 2028, agree. We need to create, at ito yung sabi ni Gio, Gio was with us nung nakaraan sa program, yung aming former party chair,
we prepare the runway for the next battles ngayon pa lang. Exactly. Ikaw, Ronald, anong basa mo in terms of prospects for 2028? Ano yung mga kailangan gawin? What are the things that should be done? Safe. Kompleto, Mag-defer na daw siya. kompleto na yung sinabi. Kompleto na yung sinabi ng Actually, may party kulang. president ko. May kulang pala ako doon. May idadagdag ako. Klaro din kasi sa Ngayon ka amin lang na... nakitang behaved yung isa. Mamaya yan, sa X-Men edition tayo. Ayan. Just to add lang na yung papunta sa 2028, hindi lang yan national. Mahalaga rin yung local struggles at local battles. Kasi maraming, mas malapit sa mamamayan actually, yung mga laban sa lokal. So, sa mga nag-iisip dyan tumakbo, na naniniwalang may ibang klaseng paggogobyerno na pwedeng gawin sa local governments, ang akbayan ay isang bahay, partido ng mga progresibong local politicians. So, sa mga nakikinig dyan na nag-iisip, baka pwede akong maging Alexandra Ocasio-Cortez ng Pilipinas. Pwede kayong lumapit at sa akbayan. Did you know Trump is a fan of her? Trump compared to Evita Peron, yung natural, rags to riches kind of so that's ganun yung charisma. Ikaw, Mark. Gusto ko tanong lang din, for you, what is the future of the Akbayan Party? So where do you see Akbayan moving forward? How do you and Mark, intend can to... you also give your suggestions also? Kasi you always have very good, sensible suggestion. Kaya nga attorney, Mark ka na ngayon. Sobrang ganda Hindi, na pero suggestion. I know naman, I'm confident naman na kumaga nakita ko ngayon na itong president na knows what she's doing, and pero what's plans niyo to grow the party and to make it a larger party and more Alam mo, maraming ang akala, ang Akbayan ay party list lang. Right. Pero actually, ang Akbayan binuo as a national party. Nag-field sa iba't ibang level ng multi-sectoral. At the same time, kasi may mga ibang party list, isang sektor lang Pero yung yung Akbayan, bukod sa multi-sectoral, multi-level, ibig sabihin, ano ba yun? Multi-level, baka iba yung isipin ng mga tao. Pero ibig sabihin nun, hindi lang sa party list. Oo. Ito po yung legit na, hindi lang sa party list, nagpapatakbo sa Senado, nagpapatakbo sa mga local governments, may mga ilan tayong mayor, may ilang councilors, may ilang board member. So, kasi ang pangarap natin, yung Akbayan ay kaya niyang hindi katulad ng ibang mga traditional na partido ng mga political family. Partido siya na kayang magsama-sama ng ordinaryong mamamayan na klaro sa kanilang pag magkasama tayo, kaya rin nating manalo. Kahit wala tayong pera, kahit hindi tayo galing sa kilalang pamilya, kaya nating manalo at kaya nating itaguyod yung pagbabago. On that note, thank you very much. On that note, na wala masyadong sinabi ni Ronald. Behave talaga. Bawi ka sa Marvel's edition mamaya. Thank you so much, Paeng. Really appreciate your time and hope we can have you more in the future, especially as campaign gets going. And obviously, you're not the only one being spoken as a future leader. Kasama ka rin dun. So looking forward to having more conversation. Thank you very much to my co-host, Attorney Mark Gamboa, and future ex-senator, Mas ex-leader. ex-leader, ex-Stalinist leader, now political analyst, Edu Manzanas, otherwise known as Secretary Llamas. Thank you very much, guys.